Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, isang batang lalaki ang naglakbay patungo sa madilim na kabubatan upang hanapin ang nakatagong yaman ng mga aswang, isang yaman na hindi ginto o alahas, kundi mga lihim na matagal nang itinago ng kalikasan at ng mga sinaunang nilalang. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, ang takot ay humahawak sa kanyang puso, ngunit isang matinding layunin ang nagsisilbing gabay sa kanyang landas. Puno ng misteryo at panganib, ang kanyang paglalakbay ay magdadala sa kanya sa isang mundo ng mahika, tapang, at pagsubok na magtuturo sa kanya ng aral na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong bayan. Ano ang matutunan niya mula sa mga aswang? Ano ang tunay na halaga ng yaman na kanyang hinahanap? Samahan si Juan sa isang kwento ng tapang at mga aral na magpapabago sa kanyang buhay at sa kanyang komunidad. Maghanda na sa kwento ng naglakbay hinanap Angie, nakatagong yaman ng aswang, isang kwento na puno ng misteryo, aral, at kakaibang paglalakbay. Sa isang liblib na baryo sa kanlurang bahagi ng bansa, matatagpuan ang isang komunidad na tahimik at simple ang pamumuhay. Ang mga kabahayan ay yari sa mga kahoy at nipa, at ang mga tao ay nagsasaka at nangingisda. Walang masyadong modernong kagamitan, at ang buhay sa baryo ay umiikot sa likas na yaman ng kalikasan. Dito sa baryo ng San Isidro, walang mga modernong kabihasnan, kaya't ang buhay ng mga tao ay batay sa mga tradisyon at kwento ng nakaraan. Madalas ang mga matatanda ay nagkukwento sa mga kabataan ng mga alamat at kwento tungkol sa mga nilalang na nagsisilbing bantay ng kabubatan at kalikasan. Isa sa mga pinakapopular na alamat sa buong baryo ay ang kwento ng aswang. Ang aswang ay isang halimaw na may kakayahang magbago ng anyo, maglaho sa dilim, at sumipsip ng dugo o kumain ng laman ng tao. Ipinagbabawal ng mga matatanda na maglakbay sa kabubatan sa gabi dahil dito raw naninirahan ang mga aswang. Si Juan, isang batang lalaki na lumaki sa baryong ito, ay palaging nakikinig sa mga kwento ng mga matatanda. Kakaibang takot at kabang ang nararamdaman niya sa mga kwentong ito, ngunit sabay na rin siyang napapaakit ng misteryo na bumabalot sa mga aswang. Bukod sa mga kwento, may mga testimonya ng mga tao sa baryo na nagsasabing nakita nilang ang ilan sa mga miyembro ng kanilang komunidad ay may mga kakaibang ugali. May mga oras na hindi nila matukoy kung anong klaseng nilalang ang mga ito, ngunit may mga sinasabing ito ay mga aswang. Isang araw, si Juan ay nakatagpo ng isang matandang mangukit ng kahoy sa tabi ng ilog, si Mang Berto. Si Mang Berto ay isang hindi karaniwang tao sa baryo. Hindi siya masyadong nakikisalamuha sa iba, ngunit may malalim na kaalaman sa mga sinaunang alamat at misteryo. Ang kanyang kabuntot na mga kwento tungkol sa aswang ay hindi nakapagtataka kay Juan, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Mang Berto ay nagbigay sa kanya ng isang hindi malilimutang impresyon, hindi lahat ng aswang ay malupit. May mga aswang na nagtataglay ng isang lihim na yaman, isang kayamanang itinatago mula sa mata ng ordinaryong tao. Nagbigay ito kay Juan ng higit pang kuryosidad. Minsan ay binanggit ni Mang Berto na may isang partikular na yaman na matagal nang itinago ng mga aswang, isang yaman na may kakaibang kapangyarihan. Ang nakatagong yaman na ito ay hindi lamang isang simpleng kayamanan, kundi isang bagay na may kakayahang magbigay ng lakas at kapangyarihan sa sinumang magtataglay nito. Ngunit may isang kondisyon, tanging ang taong matapang at may matibay na loob lamang ang makakatuklas ng yaman ng mga aswang. Habang mas lalalim ang kanyang pag-iisip, naisip ni Juan na ito ang pagkakataon upang masubukan ang kanyang tapang. Tila ba tinatawag siya ng lihim na yaman? Hindi siya makapaghintay na magsimula ng paglalakbay upang matuklasan ang mga misteryo ng mga aswang at makita ang kanilang nakatagong kayamanan.
Ngunit sa kabila ng kanyang pananabik, nag-aalangan pa rin siya. Ang mga kwento ng takot at kamatayan ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Pangarap ni Juan ang makilala ang mga aswang ng personal, hindi bilang isang halimaw kundi bilang isang nilalang na may lihim na kaalaman at kayamanang matagal nang itinago. Siya ay hindi natatakot, bagkus ay nagsisimulang maging sabik sa ideya ng pakikipagsapalaran, at sa isang hating gabi, nagsimula siyang maghanda ng mga gamit para sa kanyang paglalakbay. Isang gabi, bago siya umalis, tinanong siya ng kanyang ina kung saan siya pupunta. "Mama, may kailangang tapusin," sagot ni Juan na may halong kaba, ngunit matapang ang tinig. Hindi ito naisip ng kanyang ina bilang isang mabigat na hakbang at siya ay nagbigay ng payo sa anak, "Mag-ingat ka, anak. Ang mundo ng mga aswang ay hindi katulad ng ating mundo. Hindi lahat ng bagay na makikita mo doon ay makakabuti sa iyo." Ngunit hindi alintana ni Juan ang mga babalang ito. Ang isang bagay lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan, kailangan kong hanapin ang yaman. Pagdating ng hating gabi, nagtakip ng ilang gamit sa isang bag si Juan, at nagsimula ng maglakbay patungo sa kagubatan na sinasabing tirahan ng mga aswang. Habang naglalakad siya, ang hangin ay malamig at ang mga punong kahoy ay parang mga mata na sumusubaybay sa bawat galaw ng kanyang katawan. May mga hindi maiwasang tunog sa gabi, mga huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon, at paminsan-minsan, ang mga yabag ng hayop sa kakahuyan. Pero ang pinakamahalaga kay Juan ay ang kanyang determinasyon. Bagamat natatakot, nagpatuloy siya sa kanyang landas, at ang mga kwento ng mga matatanda ay tila naging gabay sa kanyang minda. Ang una niyang naranasan ay ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Walang ibang tunog kundi ang mga yapak ng kanyang mga paa sa lupa. Nang magpatuloy siya, napansin niyang parang may mga mata na sumusubaybay sa kanya. Naramdaman niya ang presensya ng mga hindi nakikita, at kahit na ang kagubatan ay tila tahimik, may isang bagay na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang tanong ni Juan, ano nga ba ang aswang? Ang mga aswang ay isang malupit na imahe na nabuo sa mga kwento at alamat, ngunit sa paglalakbay ni Juan, napagtanto niyang hindi lahat ng aswang ay katulad ng inilarawan ng mga matatanda. Nais niyang tuklasin ang higit pa sa kwento ng takot at maghanap ng mga sagot mula sa mga nilalang na may malalim na kaalaman tungkol sa kalikasan at kayamanang hindi kayang maabot ng ordinaryong tao. Habang si Juan ay naglalakad sa madilim na kagubatan, ang mga mata ng mga aswang ay patuloy na sumusubaybay sa kanya. Saka siya napagtanto na ang kanyang kwento ay malayo pa mula sa pagtatapos, ito ay magsisimula pa lang. Sa kagubatan ng San Isidro, maraming misteryo na hindi pa natutuklasan, at ang kanyang paglalakbay ay magiging isang paglalakbay ng pagtuklas, ng tapang, at ng paghahanap sa isang yaman na magbabago ng kanyang buhay at marahil, pati na rin ng buong baryo. Habang si Juan ay naglalakad patungo sa kabubatan, ang hangin ay lalong lumalamig, at ang mga tunog ng kalikasan ay nagsimulang magbago. Ang mga yapak ni Juan sa lupa ay nagsimulang maging mas matinis, parang mga tinik na dahan-dahang tumutusok sa kanyang katawan. Habang papalapit siya sa gitna ng kabubatan, ang mga dahon ng puno ay nagsimulang maghunos, at ang mga punong kahoy ay tumagos ang mga anino na nagbigay ng mas matinding takot sa kanyang puso. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit hindi siya lumilingon. Hindi niya alam kung ang mga anino ay mula sa kanyang takot o mula talaga sa mga hindi nakikitang nilalang na nagmamasid sa kanya. Dahil sa nararamdamang kaba, si Juan ay nagpatuloy ng maglakad ng mabilis. Nasa kanyang isipan pa rin ang sinabi ni Mang Berto tungkol sa nakatagong yaman ng mga aswang. Ayon sa matanda, hindi ito isang ordinaryong kayamanan.
Ipinapakita ng mga aswang ang yaman sa mga matapang at karapat-dapat na tao lamang. Para kay Mang Berto, ang yaman ay may kinalaman sa kapangyarihan at isang lihim na kayamanang matagal nang itinago mula sa mga mata ng mga tao. May mga kwento din si Mang Berto na nagsasabing may ilan ding mga aswang na hindi masama. Sila ay nagtatago ng kanilang yaman upang protektahan ito mula sa mga masamang tao na nais magkamal ng kapangyarihan mula dito. Ang kayamanang ito, sabi ni Mang Berto, ay hindi isang bagay na madaling makuha. Tanging ang may tamang puso at lakas ng loob lamang ang makakakita at makikinabang dito. Habang patuloy na naglalakad, si Juan ay napaisip kung ano ang ibig sabihin ng matandang mangukit ng kahoy. Paano ba matutukoy ang tamang puso at lakas ng loob? Si Juan ay isang bata pa, ngunit naramdaman niyang may higit pang ibig sabihin sa paghahanap ng yaman kaysa sa mga ginto at alahas. Hindi lang ito tungkol sa material na bagay, kundi isang bagay na mas malalim, na may kinalaman sa kung paano magiging matatag sa harap ng takot at pagsubok. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, napansin ni Juan na ang kagubatan ay tila nagiging mas malalim at mas madilim. Napansin niyang ang bawat hakbang ay may kasamang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa lugar na ito. Ang mga puno ay nagiging mas matataas, at ang mga halaman ay may mga kakaibang anyo. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay hindi na makalusot sa mga sanga, kaya't ang paligid ay naging higit na nakakatakot. May mga oras na iniisip niyang magbalik na lamang, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Mang Berto ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Isang gabi, sa kanyang paglalakbay sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang matandang babae na may mahabang buhok at nakasuot ng isang mahabang puting damit. Ang matandang babae ay may kakaibang aura, parang hindi siya mula sa mundong ito. Sa unang tingin, tila hindi ito isang ordinaryong tao, ngunit mayroong isang halo ng kabutihan at takot sa kanyang mga mata. Ikaw ba'y naghahanap ng yaman? Tanong ng matanda kay Juan, na nagdulot ng takot sa kanyang puso. Agad siyang nagduda kung ang matandang babae na ito ay isa sa mga aswang. Ngunit hindi siya nakapagsalita at patuloy na tinitigan ang matanda. Ako po, sagot ni Juan, na hindi pa rin matiyak kung anong uri ng nilalang ang matandang babae. Naglalakbay ako upang tuklasin ang lihim na kayamanang itinatago ng mga aswang. Ang matandang babae ay mumiti at mumuso. Ang yaman na iyong hinahanap ay hindi isang ordinaryong bagay. Hindi ito matutuklasan ng mga nagmamadali at hindi handang magsakripisyo. Ang yaman ay may kapangyarihan, ngunit ito ay may kasamang malaking responsibilidad. Nagbigay ang matanda ng isang senyales at bigla niyang ipinakita kay Juan ang isang lumang mapa. Ang mapa ay hindi tulad ng mga makikita sa mga aklat na pang-istorya. Ito ay tila isang sinaunang mapa na naglalaman ng mga lihim na lugar sa kagubatan. Ipinakita ng matanda na ang mapa ay maghahatid kay Juan sa lugar kung saan itinatago ang yaman. Ngunit hindi ito isang madaling landas. Ayon sa matanda, kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok, hindi lamang sa pisikal kundi sa mga espiritual na pagsusuri na magpapatibay sa kanyang lakas ng loob. Ang yaman na iyong hinahanap ay isang pagsubok sa iyong tapang. Huwag mong isipin na ang yaman ay para sa iyong kapakinabangan lamang. Kung magtataglay ka ng yaman, magiging gabay ka sa iba, at makikinabang sila mula dito, ngunit magiging mahirap ang bawat hakbang, ang mga salitang binitiwan ng matandang babae. Matapos niyang ibigay ang mapa, naglakad na ang matanda palayo, na parang wala siyang kibo, ngunit ang mga mata ni Juan ay patuloy na nakakulong sa lumang mapa. Sa pamamagitan ng mapa, nagkaroon siya ng gabay at bagong lakas. Hindi na siya makaligtas sa pagnanais na matutunan ang lahat ng mga lihim na iniiwasan ng mga tao sa kanyang bayan.
Habang nagsimula siyang sundan ang mapa, nakatagpo siya ng mga kakaibang bagay, mga bato na nagliliwanag sa dilim, mga puno na tila may mga mata, at mga hayop na may mga kakaibang galak sa kanilang mga galak at huni. Sa bawat hakbang, si Juan ay dumarating sa mga lugar na hindi pa niya nakikita sa kanyang buhay. Sa likod ng bawat puno at batong naglalaman ng lihim ng kagubatan, naisip ni Juan na siya ay hindi lamang naglalakbay para sa yaman, kundi para tuklasin ang isang mas mataas na layunin, ang layunin na ipinapakita ng matandang babae. Matapos makuha ang mapa mula sa matandang babae, patuloy na naglakbay si Juan sa kagubatan. Ang kanyang mga paa ay napagod at ang puso niya ay puno ng kaba at pag-aalala, ngunit higit sa lahat, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Sa mga gabing iyon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng mga puno, naiisip ni Juan kung tama ba ang kanyang desisyon na maglakbay patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan, kung saan naroroon ang sinasabing lihim na yaman ng aswang. Puno siya ng takot, ngunit ang kuryosidad at ang pangarap na mahanap ang yaman ay patuloy na bumangon sa kanyang puso. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit siya patuloy na naglalakbay? Habang naglalakad si Juan patungo sa higit pang malalim na bahagi ng kagubatan, naisip niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa yaman ng materyal. Ano nga ba ang halaga ng mga ginto at alahas kung ang isang tao ay hindi buo at tapat sa kanyang puso? Sa bawat pagninilay ni Juan, naramdaman niyang hindi na siya dapat maghanap ng yaman para sa kanyang sarili. Ang layunin ng kanyang paglalakbay ay hindi na lamang para sa kayamanang materyal, kundi para sa isang bagay na mas mataas pa, ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng tamang puso at tapang upang harapin ang mga pagsubok na darating. Dumating sa isang punto si Juan na kinailangan niyang gumawa ng desisyon. Ituloy pa ba ang kanyang paghahanap sa yaman ng aswang o bumalik na lamang sa kanyang pamilya at sa buhay na kilala niya? Naisip niyang ang mga tao sa baryo ay umaasa sa kanya, ang kanyang mga magulang, ang mga kabataan, at mga matatanda na nagtitiwala sa mga kwento ng nakatagong kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang ang pinakamahalaga ay hindi ang materyal na yaman kundi ang yaman ng kaalaman, kabutihan, at tapang na natutunan niya mula sa kanyang paglalakbay. Sa puntong iyon, huminto si Juan sa gitna ng kagubatan at nag-isip ng malalim. Ang mapanghawak niya ay tila naging mas magaan sa kanyang kamay, at isang tahimik na tinig ang sumabog sa kanyang isipan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kung anong kaya mong ibahagi sa iba. Hindi mo kailangang maghanap ng yaman sa kagubatan upang matutunan kung paano maging isang tunay na bayani. Ang kabigatan ng desisyon ay nagbigay ng lakas kay Juan upang magpatuloy. Nais niyang matutunan kung anong kahulugan ang mayroon ang kayamanang ito. Kaya't nagpatuloy siyang maglakbay at nagdesisyon na makipag-ugnayan sa mga aswang na may hawak ng lihim na kayamanan. Hindi niya ito gagamitin para sa sariling kapakinabangan, kundi upang maging gabay sa kanyang komunidad at matutunan ang mga aral na itinatago ng kagubatan. Habang naglalakad pa siya, napansin niya na ang mga landas ay nagiging mas komplikado. Ang mga puno ay tila nagiging mas makapal at hindi niya alam kung aling direksyon ang tatahakin. Kaya't sa bawat pagliko ng kanyang paglalakbay, nagsimula siyang magtanong sa sarili, kung ang aswang ay isang nilalang na may lihim, ano nga ba ang tunay na layunin ng yaman? Ano ang magiging epekto nito sa akin, sa aking komunidad, at sa buong bayan? Bilang isang batang lalaki na nagnanais na makatagpo ng yaman, nagsimula siyang magtaka kung ang tunay na yaman ay hindi masusukat sa kung anong mga bagay na mayroon siya. Ang mga yaman ng kalikasan, ang mga aral na matutunan mula sa buhay, at ang mga sakripisyo ng bawat hakbang na tatahakin,
lahat ng ito ay tila nagiging bahagi ng kanyang mas malaking pag-unawa sa mundo at sa kahulugan ng kayamanan. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga katanungan, natuklasan ni Juan na ang desisyon ay hindi lamang personal, ito ay magbibigay ng epekto sa lahat ng mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang tapang, at ang kanyang desisyon ay magiging gabay sa mga kababayan niya. Kaya't nagpatuloy siya sa kanyang landas, ngunit hindi na siya maglalakbay ng mag-isa. Kasama na sa kanyang isip ang mga aral ng mga matatanda at ang gabay ng matandang mangukit ng kahoy. Habang ang araw ay nagsimulang magbago ng kulay sa dilim ng gabi, naramdaman ni Juan na ang kanyang desisyon ay mas magaan. Hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang tunay na yaman ay hindi makikita sa mga gintong alahas, kundi sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa sarili at sa komunidad. Ngunit hindi niya alam, ang mas malaking pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Ang mga nilalang ng kagubatan ay hindi basta-basta magpapakita kay Juan. Ang mga aswang ay may mga lihim na hindi ibubukas ng basta-basta, at ang tunay na kayamanang hawak nila ay isang misteryo na hindi madaling maabot. Sa kanyang mga susunod na hakbang, haharapin niya ang mga pagsubok na mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan, at ang bawat desisyon na gagawin niya ay magbibigay ng epekto hindi lamang sa kanya, kundi sa buong baryo. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, si Juan ay umabot sa isang lugar sa kabubatan na puno ng mga matitigas na kahoy at masalimuot na mga ugat. Ang mga anino ng gabi ay tila mas makapal at mas madilim. Ang hangin ay dumaan na parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim, at ang katahimikan ng kabubatan ay tila nagiging mas nakakatakot. Naramdaman ni Juan na siya ay papalapit na sa isang lugar kung saan magaganap ang kanyang unang pagsubok. Mula sa isang malayong distansya, narinig niya ang mga kakaibang tunog, mga parang alingawngaw na tila mga sigaw, huni ng mga nilalang, at isang matinding tunog ng mga palasak na hakbang sa kabundukan. Ang tunog na iyon ay tila bumabalot sa kanyang pagkatao, at nagsimula siyang magduda sa kanyang desisyon na magpatuloy. Subalit, sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, pinilit niyang magpatuloy. Nais niyang matutunan ang lihim ng yaman na hinahanap, ngunit sa loob ng kanyang isipan, may isa pang tanong na hindi siya tumigil sa pag-iisip, ano ang ibig sabihin ng tunay na tapang? Habang dumadaan siya sa isang makapal na bahagi ng kabubatan, napansin niya ang isang kakaibang pag-aari ng kalikasan. Ang mga halaman ay may nakatutok na mga mata na nagmamasid, at ang mga puno ay tila may mga bibig na nag-uusap at nagbubulong. Ito ay tila isang mundo na hindi karaniwan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, at biglang may lumitaw na isang nilalang na hindi niya inasahan, isang batang aswang. Ang batang aswang ay may malakristal na mata na kumikislap sa dilim. Itinutok nito ang mga mata kay Juan at tila may gustong sabihin. Ngunit, hindi ito nagsalita. Nagkatinginan ang kanilang mga mata, at sa mga mata ng batang aswang ay nahanap ni Juan ang isang kakaibang damdamin. Hindi takot, kundi kalungkutan at pagnanais ng kalayaan. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan, bakit nga ba nagtatago ang mga aswang? Dahan-dahang nilapitan ni Juan ang batang aswang, at nagtakda ng isang desisyon na magsimula ng isang pag-uusap. Bakit ka nagtatago sa kabubatan? Tanong ni Juan. Nagulat siya nang marinig ang sagot ng batang aswang, kami ay itinaboy ng mga tao. Kami ay mga nilalang na may sariling kalikasan, ngunit hindi kami nakikita bilang mga nilalang na may pagnanasa sa masama. Kami ay tinatakot, itinuring na kaaway. Ang kayamanang tinutukoy mo ay hindi kami ang nagtatago kundi ang kakayahang matutunan ang mga lihim ng kalikasan. Ang mga salitang ito ay tumagos kay Juan.
Huwag palang ganun ang sinasabi tungkol sa mga aswang. Ang mga ito pala ay hindi lamang tungkol sa takot at kwento ng kababalaghan. May isang malalim na dahilan kung bakit sila nandoon sa kabubatan, at may mga aral na nais nilang itago at hindi naisin na mahulog sa maling mga kamay. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng husto, isang malaking sigaw ang narinig sa paligid. Ang batang aswang ay nagtakip ng kanyang mga mata at nagsimulang maglaho. Mabilis kang maglakbay, ang huling salitang binitiwan ng batang aswang bago siya tuluyang nawala sa dilim. Ang sigaw na iyon ay tila isang babala. Naramdaman ni Juan ang presensya ng iba pang mga aswang, at natutunan niyang ang bawat hakbang niya sa kabubatan ay maghahatid sa kanya sa isang mas malalim na misteryo at sa mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Nagpatuloy si Juan sa paglalakbay, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang magpahinga sa ilalim ng matitigas na sanga ng mga puno. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nadarama niya ang isang kakaibang enerhiya mula sa kabubatan, isang enerhiya na nagsisilibing gabay ngunit may kasamang mabigat na pakiramdam ng pagsubok. Ang unang pagsubok na kanyang hinarap ay hindi tungkol sa pisikal na lakas, kundi tungkol sa tapang at kalinawan ng kanyang isipan. Ang kagubatan ay nagpakita ng isang lihim na daan, isang labirinto ng mga sanga at ugat. Ang mga landas ay nagiging mas magulo, at sa bawat kanto ng kagubatan, pakiramdam ni Juan ay ang daan ay tila walang katapusan. Nang dumaan siya sa isang madilim na lugar, natagpuan niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang matayog na puno. Sa kahon ay may mga lihim na simbolo at mga guhit na hindi niya maintindihan. Habang pinagmamasdan ni Juan ang kahon, napansin niyang ito ay may kakayahang magbukas lamang sa pamamagitan ng isang ritual ng pagtanggap at tapang. Naisip ni Juan na ang unang pagsubok ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng yaman, kundi ang pagiging handa na tanggapin ang mga sakripisyo, at pagsubok na kasama ng paghahanap ng kayamanan ng mga aswang. Sa huli, napagdesisyonan niyang iwanan ang kahon sa lugar nito. Alam niyang ang tunay na kayamanan ay hindi isang bagay na makukuha sa pamamagitan ng simpleng lakas, kundi sa mga hakbang na nagpapakita ng tamang puso, respeto, at pag-unawa sa mga bagay na hindi nakikita sa unang tingin. Hindi lahat ng pagsubok ay magdadala ng tagumpay. Ang unang pagsubok ni Juan ay nagpakita sa kanya na hindi lahat ng bagay ay makukuha ng madaling paraan. Ang kayamanang tinutukoy ng mga aswang ay isang bagay na nangangailangan ng isang tao na may malalim na pag-unawa at respeto sa kalikasan at sa mundo ng mga nilalang. Matapos ang unang pagsubok na nagpatibay kay Juan, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa loob ng mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ngunit ang kagubatan, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay tila may ibang uri ng lakas na patuloy na naghihintay kay Juan. Ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay nagiging mas mabigat. Ang malamlam na buwan ay nagsimulang sumikat, at ang dilim ng gabi ay tila mas matindi, kumakalat ang mga anino ng mga hindi nakikitang nilalang. Habang tumutok ang kanyang mga mata sa madilim na landas, naramdaman ni Juan na isang mas malupit na pagsubok ang naghihintay sa kanya. Bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ng matandang mangukit ng kahoy na si Mang Berto. Ang unang pagsubok ay ang pagkakaroon ng tapang na tumahak sa landas. Ngunit ang pangalawang pagsubok ay ang pagharap sa iyong pinakamalalim na takot. Habang iniisip ni Juan ito, napansin niyang ang hangin ay nagbago. Parang isang malamig na hampas ang dumaan, at sa kanyang mga mata, isang anino ang biglang sumulpot sa dilim, isang malaking nilalang na may pakpak na parang itim na ulap. Isa itong aswang, ngunit hindi ito tulad ng mga inilarawan sa mga kwento. Hindi ito isang nilalang na may pangil o pangil na kumikislap sa dilim.
Sa halip, ang aswang na ito ay may katawan na mukhang isang tao, ngunit ang kanyang mata ay kumikislap ng pula, at may pakpak na may mga matutulis na balahibo. Itinaas nito ang isang kamay at tinitigan si Juan. Isang tagapagtanggol ka ba ng mga tao, o isang manghuhuthot ng kayamanan? Tanong ng aswang. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng kabang nakapaloob sa bawat salita. Si Juan, bagamat takot na takot, ay hindi nakapagpigil. Ang tapang na ipinagpapalagay niya sa sarili ay nagsimulang magningning. Wala akong intensyon na maging masama. Nais ko lang mahanap ang yaman na may kaugnayan sa ating lahi, at hindi ang yaman na makikinabang lang ako. Ang mga mata ng aswang ay nagbago ng anyo. Ang mga ito ay naging tila mga mata ng isang nilalang na matagal nang nananabik na magtulungan. Ang aswang ay ngumiti, ngunit ang ngiti nito ay isang uri ng pag-uusig. Kung nais mong matutunan ang tunay na kahulugan ng yaman, kailangan mong harapin ang iyong pinakamalalim na takot. Tanggapin mo ang mga lihim ng kagubatan at ang katotohanan sa likod ng aming pagkatao. Kung kaya mong magsakripisyo at tanggapin ang anuman ang aming ibubukas, makikita mo ang tamang daan. Sa mga salitang ito, natutunan ni Juan na hindi lamang ang mga aswang ang may mga lihim. Pati siya ay may mga tinatagong takot na dapat niyang harapin. Alam niyang hindi madali ang mga pagsubok na kanyang tatahakin, ngunit hindi rin siya maaaring umatras. Dinala siya ng kagubatan sa isang lugar kung saan ang kanyang sarili ang pinakamalupit na kalaban. Hindi na lang ang mga aswang ang dapat niyang labanan, kundi ang takot na nagmumula sa kanyang mga pangarap at ang kahulugan ng mga aral na natutunan niya sa mga naunang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sumunod sa mga sinabi ng aswang, si Juan ay inutusan na sumunod sa kanya, patungo sa isang lugar sa gitna ng kagubatan. Habang sila ay lumalakad, nakaramdam si Juan ng isang kakaibang pakiramdam na parang siya ay nilalamon ng kagubatan. Ang mga puno at halaman ay nagsimulang magbago ng anyo, parang mga nilalang na nagmamasid sa bawat galaw ng kanilang mga mata. Sa bawat hakbang, ang mga tunog ng kagubatan ay nagiging mas malakas, mga halakhak, mga boses, at mga huni ng nilalang na hindi matukoy. Puno ng misteryo ang paligid, at si Juan ay naguguluhan kung paano siya makakalabas sa kagubatan na ito ng buhay. Ang aswang na nagpatnubay sa kanya ay nagsimulang magsalita. Ito ang iyong pangalawang pagsubok, ang maglakbay sa isang daan na walang katiyakan. Kailangan mong pakinggan ang bawat tunog ng kalikasan at tanggapin ang iyong mga takot. Huwag mong hayaang magtakda sa iyo ang dilim ng kagubatan. Labanan mo ang iyong sarili. Ang mga salitang ito ay tumagos kay Juan. Puno siya ng mga tanong, ang kayamanang hinahanap niya ba ay isang simbolo ng pagtatagumpay o ng isang mahirap na paglalakbay na puno ng sakripisyo? Nang sila ay dumaan sa isang madilim na kuweba, si Juan ay naramdaman na ang mga aswang ay may mga lihim na hindi madaling matutunan ng kahit sinuman. Habang lumalalim pa ang gabi, dinala siya ng aswang sa loob ng isang madilim na kuweba. Ang hangin dito ay mabigat at ang bawat hakbang ni Juan ay nagpapakita ng hirap. Ang mga pader ng kuweba ay tinutukuran ng mga kakaibang simbolo, mga guhit na naglalaman ng mga lihim na hindi kayang ipaliwanag. Sa loob ng kuweba ay may isang malaking altar na puno ng mga sinaunang bagay at gamit na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng altar ay may isang nakaluhod na estatwa ng isang nilalang na may pakpak at kakaibang hitsura. Ang aswang ay nagsabi sa kanya, ang susunod na hakbang mo ay hindi para sa iyo lamang, kundi para sa lahat ng mga naglakbay upang makuha ang kayamanang ito. Si Juan ay natigilan, iniisip kung paano niya haharapin ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ito. Ang kanyang takot ay naging isang simbolo ng paglaban sa sarili.
Hindi siya pwedeng umatras, ang yaman ng aswang ay hindi isang materyal na kayamanan lamang, kundi isang aral na kailangang matutunan. Pumasok sila sa isang malawak na bahagi ng kuweba, na puno ng kumikislap na mga kristal at mga sinaunang simbolo. Sa gitna ng kuweba, nakatayo ang isang dambuhalang nilalang, isang mataas na nilalang na may katawan ng isang tao, ngunit ang mukha nito ay hindi maipaliwanag. Ang katawan ng nilalang ay puno ng mga matutulis na mga braso at mga palasak na kaliskis, at sa kanyang mga mata ay may mga ningning na tinitigan si Juan. Ito ang iyong ikatlong pagsubok, batang lalaki, ang tinig ng nilalang ay malalim at puno ng pagnanasa. Upang makuha mo ang kayamanang iyong hinahanap, kailangan mong sumailalim sa iyong pinakamataas na takot. Hindi ang pisikal na lakas ang magdadala sa iyo ng tagumpay, kundi ang iyong tapang na harapin ang iyong pinakatagong pangarap at pangarap na hindi mo alam na mayroon ka. Si Juan, bagamat nanginginig sa takot, ay hindi nakapigil sa pag-isip. Ano ang ibig sabihin ng pinakatagong pangarap? Ang yaman ba na tinutukoy nila ay hindi materyal na bagay kundi isang simbolo ng kalayaan at kapayapaan na matagal nang itinago ng kanyang lahi. Sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, nagpatuloy siya. Mayroon siyang isang layunin, hindi upang magyabang o magpalakas sa mga tao, kundi upang matutunan ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng tapang at sakripisyo. Nagpatuloy ang nilalang, narito ka upang harapin ang iyong mga nakaraan, upang pagbayaran ang mga kasalanan ng mga ninuno mo, at upang tanggapin ang iyong mga pagkukulang. Kung ikaw ay magtatagumpay, matutuklasan mo na ang yaman na iyong hinahanap ay isang simbolo ng kalayaan, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa mga tao ng iyong bayan. Ang mga salitang iyon ay tila isang pangako, ngunit para kay Juan, ang mga ito ay isang malupit na pagsubok. Ang nilalang sa harapan niya ay nagsimulang magbigay ng mga pagsubok na nagpapakita ng mga hinanakit at pasakit mula sa nakaraan. Isang alon ng mga alaala mula sa kanyang pagkabata ang sumik sa kanyang isipan, mga pagkatalo at kabiguan na hindi niya kayang harapin noon. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang mga pagkatalo ng kanyang bayan sa mga nakaraang digmaan, at ang mga sakit na dulot ng kasaysayan. Sa bawat alaala, naramdaman ni Juan ang isang kakaibang pighati. Ang mga alaala ng kanyang pamilya, ng mga kababayan na nagtiis at naghirap, ay nagdulot sa kanya ng matinding lungkot. Ang kanyang pinakamalalim na takot ay hindi ang pagharap sa mga aswang, kundi ang pagharap sa sariling kahinaan. Nag-aalala siya na baka hindi siya maging sapat para sa kanilang inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagdesisyon siyang lumaban. Tumanggap siya sa lahat ng kanyang kahinaan at pagkatalo, dahil alam niyang ang mga ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga pagkatalo ay hindi nagtatapos sa pagkatalo, ang mga ito ay nagiging daan para matutunan ang mga aral ng buhay. Ito ang iyong pagsubok, ang sinabi ng nilalang. Ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto at alahas. Ang tunay na yaman ay matutuklasan lamang ng mga may tapang at malalim na kaalaman. Kaya't harapin mo ang iyong takot at tanggapin ang iyong kahinaan. Nagpasya si Juan na tumanggap sa kanyang sarili, hindi upang magtakip, kundi upang ipagmalaki ang kanyang mga natutunan. Ang mga pagkatalo ay nagbigay sa kanya ng lakas, at ang mga takot na iyon ay nagbigay daan sa kanya, upang matutunan ang tunay na kahulugan ng yaman. Sa pagtanggap kay Juan sa kanyang mga pagkatalo at takot, nagsimulang magbago ang itsura ng kuweba. Ang mga kristal sa paligid ay nagningning ng higit pa, at ang mga anino ay nagsimulang magbago ng itsura, naging mas magaan at mas maliwanag. Ang nilalang sa harap ni Juan ay nagbago ng itsura, at nagbigay ng isang huling aral. Ang tunay na yaman ay hindi isang bagay na makikita sa paningin,
kundi isang yaman na matutuklasan sa puso ng bawat isa. Nagbukas ang isang pinto sa harapan ni Juan, at sa likod nito ay nakita niya ang isang lugar na puno ng mga ilaw, isang lugar na naglalaman ng mga sinaunang kasulatan, mga alahas na hindi kayang ipaliwanag, at mga simbolo ng kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na bagay. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng iyon ay ang mga aral na nakasulat sa mga aklat na naroroon, mga aral ng buhay, ng tapang, at ng sakripisyo. Si Juan, sa wakas, ay natutunan na ang kayamanang kanyang hinahanap ay hindi isang bagay na maipagmamalaki sa mga tao, kundi isang yaman ng kaalaman na magagamit niya upang mapabuti ang buhay ng kanyang komunidad. Matapos ang mga pagsubok at ang natutunan ni Juan mula sa mga aswang, nagsimula siyang maglakbay pabalik mula sa madilim na kabubatan at kuweba. Ang kanyang katawan ay pagod at may mga sugat, ngunit ang kanyang isipan at puso ay puno ng bagong kaalaman at mga aral. Habang patuloy siyang naglalakad sa mga daan ng kabubatan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kagalakan at kapayapaan. Ang lahat ng mga takot na kanyang hinarap at ang mga lihim ng aswang ay naging mga gabay sa kanya upang makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay at yaman. Ang kwento ng mga aswang na narinig niya sa buong kanyang buhay ay hindi na isang simpleng kwento ng takot. Sa halip, ito ay naging simbolo ng mga hindi nakikitang aspeto ng buhay, ang mga kahinaan, ang mga nakatagong kalakasan, at ang mga sakripisyo na hindi kailanman ipinagmalaki. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Juan, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nakasalalay sa materyal na bagay, kundi sa mga bagay na nagbibigay halaga sa bawat tao at komunidad. Bilang siya ay bumalik sa kanyang bayan, ang mga tao ay nagulat sa kanyang hitsura, hindi lamang sa mga pisikal na aspeto, kundi sa kanyang pagbabago sa ugali. Si Juan na dati mahiyain at hindi tiwala sa sarili, ngayon ay naglalakad ng may tapang at dignidad. Nang dumating siya sa kanyang bayan, agad siyang sinalubong ng mga tao. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya sa kabubatan, ngunit ang aura ni Juan ay nagsasabing may mga malalalim na pagbabago na nangyari sa kanya. "Juan, ano ang nangyari sa iyo?" tanong ni Aling Rosa, ang matandang babae sa kanilang bayan. "Natuklasan ko po ang tunay na yaman," sagot ni Juan, ang kanyang tinig ay puno ng kaalaman at tapang. At ang yaman na iyon ay hindi sa ginto at alahas, kundi sa pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay, sa pagtanggap sa ating mga takot, at sa pagmamahal sa ating komunidad. Sa mga araw na sumunod, nagsimula si Juan na magbahagi ng mga natutunan niya sa mga tao ng kanilang bayan. Hindi na siya natatakot magbigay ng mga leksyon tungkol sa tapang, pagkatalo, at kung paano harapin ang mga takot sa buhay. Sa bawat kwento ng kanyang mga pagsubok sa kabubatan, natutunan ng mga tao ang tunay na kahulugan ng pagiging buo bilang isang tao, ang pagtanggap sa mga kabiguan at pagsusumikap na itama ang mga pagkakamali. Ang mga tao sa bayan ay nagkaroon ng bagong pananaw sa mga aswang. Hindi na sila itinuturing na mga taksil at kaaway, kundi mga simbolo ng mga natatagong aspeto ng buhay, mga nilalang na matagal nang nawawala sa paningin ng tao, ngunit may mga aral na kayang ituro. Pinangunahan ni Juan ang isang pagdiriwang ng pagkakaisa, kung saan ang mga tao ng bayan ay nagtipon upang magpasalamat sa mga aral ng kabubatan at sa mga nilalang na naging gabay sa kanya. Ang kanilang bayan ay nagsimulang magbago. Hindi lamang sa pisikal na aspeto ng kanilang komunidad, kundi pati na rin sa kanilang mga pananaw at mga pinaniniwalaan. Si Juan, na noong unay isang binatang naglalakbay upang hanapin ang kayaman ng aswang, ay naging isang leader na nagtuturo sa kanyang mga kababayan kung paano magsimula mula sa kanilang sariling mga takot at lumikha ng mas magandang bukas. Bilang bahagi ng kanyang pagbabago,
natutunan ni Juan ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang mga takot na kinaharap niya sa kagubatan ay hindi lamang tungkol sa mga aswang, kundi ang mga sarili niyang pananakit at pagkukulang na matagal nang ipinagwawalang bahala. Ang pagpapatawad sa sarili ay nagbigay daan sa kanya upang magpatuloy sa kanyang misyon na hindi lamang magtamo ng kayamanan para sa kanyang sarili, kundi magbigay ng tunay na pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang paligid. Si Juan ay naging isang simbolo ng pagbabago at pag-asa sa bayan. Habang ang ibang mga kabataan sa kanyang bayan ay patuloy na namumuhay sa ilalim ng mga lumang kwento ng takot, si Juan ay nagsimula ng isang bagong kwento, isang kwento ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahal. Ang kanyang kwento ng yaman ay naging simbolo ng pag-ibig sa bayan, ng pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Bago magtapos ang taon, isang huling pagsubok ang dumating kay Juan. Isang matandang mang-ukit ng kahoy, si Mang Berto, ay nagbigay sa kanya ng isang kahon na puno ng mga sinaunang simbolo. Juan, sabi ni Mang Berto, huwag mong kalimutan ang mga aral ng kagubatan. Ang yaman na iyong nahanap ay isang patuloy na proseso. Hindi ito natatapos sa isang huling pagsubok, kundi sa patuloy na paglago at pagkatuto sa buhay. Ang mga salitang iyon ay naging gabay sa buong buhay ni Juan. Pinili niyang gamitin ang mga aral ng aswang hindi bilang mga kwento ng takot, kundi mga kwento ng pag-unawa at pagpapatawad. Ang kagubatan ay hindi na isang lugar ng dilim at takot para kay Juan, kundi isang lugar ng mga aral at pagkatuto na magagamit niya sa pagtulong sa kanyang komunidad. Si Juan ay hindi na ang dating binatang naglakbay upang makuha ang isang material na yaman. Ang kanyang kwento ay naging isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi matutumbasan ng ginto o salapi, kundi ang pagkatuto, ang pagmamahal sa bayan, at ang tapang na harapin ang ating mga takot. Ang yaman na natamo ni Juan ay hindi ang mga alahas na matatagpuan sa mga kuweba, kundi ang yaman ng kaalaman, pagmamahal, at ang tunay na kahulugan ng pagiging buo bilang isang tao. At sa kanyang huling paglalakbay, si Juan ay nagbalik sa kagubatan, hindi na bilang isang naglalakbay upang maghanap ng yaman, kundi bilang isang guro at tagapagtanggol ng mga aral na natutunan sa aswang at kagubatan. Ang kanyang buhay ay naging isang patuloy na kwento ng pagbabago, at ang mga kabataan ng bayan ay nagsimula ng matutunan ang mga leksyon ni Juan, ang mga aral na magdadala sa kanila sa mas maliwanag at mas matagumpay na kinabukasan. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, natutunan ni Juan na ang buhay ay hindi isang maikling paglalakbay na tinatahak upang maghanap ng material na yaman, kundi isang mahabang proseso ng pagkatuto, paglago, at pagtanggap. Sa kanyang mga karanasan sa kabubatan, sa aswang, at sa mga pagsubok na kanyang hinarap, natutunan niya na ang mga tunay na yaman ng buhay ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nasa iyong mga kamay, kundi sa kung ano ang mayroon ka sa iyong puso at isipan. Bilang isang pinuno at guro sa kanyang bayan, ipinagpatuloy ni Juan ang pagpapalaganap ng mga aral na natutunan niya. Siya ay naging simbolo ng pagtanggap at pag-unawa sa mga lihim na madalas ay ikinukubli ng takot. Sa bawat kwento ng kanyang mga karanasan sa aswang at kagubatan, pinakita ni Juan sa kanyang mga kababayan ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi isang laban sa mga kalaban, kundi isang paghahanap ng mas malalim na koneksyon sa ating sarili, sa mga tao sa paligid natin at sa kalikasan. Ang pagbabago ni Juan ay hindi lamang personal. Ang buong komunidad ay nagsimulang magbago. Ang bayan na dati ay puno ng takot at mga alamat tungkol sa mga aswang ay nagsimulang tanggapin ang mga aspeto ng kalikasan at ang mga aral ng kagubatan. Sa halip na takutin ang mga kabataan ng mga kwento ng mga aswang,
tinuruan sila ni Juan kung paano lumakad ng may tapang, pag-unawa, at respeto sa kalikasan. Ang mga kabataan ng bayan ay nagsimulang magtulungan, hindi na tinatanggap ang takot kundi ang katotohanan at mga aral ng nakaraan. Ang komunidad ay nagsimula ring maging mas bukas sa mga bagong ideya at pamamaraan. Si Juan, na dating isang simpleng binata na naghahanap ng yaman, ay naging isang leader ng pagbabago. Sa kanyang pangunguna, nagkaroon ng mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng bayan. Ang mga kabataan ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral ng mga kasaysayan ng kanilang lahi, at natutunan nila kung paano harapin ang kanilang mga takot at gamitin ito para sa kabutihan ng kanilang komunidad. Sa kabila ng mga modernong pagbabago, pinanatili ni Juan ang pagpapahalaga sa mga sinaunang kultura at tradisyon ng kanilang bayan. Hindi niya hinayaan na mawalan ng kahalagahan ang mga kwento at aral ng mga ninuno. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga sinaunang kasulatan at mga aral ng kabubatan, at ipinasa ito sa mga susunod na henerasyon. Ang mga kabataan ay natutunan ang kahalagahan ng pagiging buo bilang isang komunidad at ang kahalagahan ng mga kwento bilang bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa mga pagpupulong at pagtitipon, ipinaalala ni Juan ang mga aral na nakuha niya mula sa aswang at kabubatan, ang kahalagahan ng pag-unawa sa ating takot, ang pagpapatawad, at ang pagtanggap sa ating kahinaan. Ang kayamanang hinahanap natin, wika ni Juan sa bawat pagkakataon, ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng ating mga kamay. Ang tunay na yaman ay nasa ating mga puso, sa ating kaalaman, at sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, hindi nakalimutan ni Juan ang kabubatan na nagbukas sa kanya ng mga mata sa mga lihim ng buhay. Isang araw, naglakbay siya pabalik sa kabubatan upang magbigay galang sa mga nilalang na naging bahagi ng kanyang paglalakbay, ang mga aswang na hindi na mga nilalang ng takot, kundi mga tagapagturo ng mga aral na hindi kayang ituro ng kahit sinong tao. Ang kagubatan ay hindi na kasing dilim at nakakatakot tulad ng dati. Sa kabila ng takot at misteryo, natutunan ni Juan na ang kabubatan ay isang lugar ng mga aral na hindi madaling matutunan. Isang lugar kung saan ang bawat nilalang ay may layunin at aral na maibabahagi. Sa huling pagkakataon, tumayo si Juan sa harap ng isang puno na itinuring niyang sagrado, ang puno na nagbigay sa kanya ng gabay noong siya ay naglalakbay sa kabubatan. Tumingala siya at nagdasal, nagpasalamat sa mga aral na natutunan at sa mga pagsubok na hinarap. Ang buhay ni Juan ay naging isang kwento ng pagninilay, lakas ng loob, at pag-unawa sa mga aspeto ng buhay na madalas ay itinatago ng takot. Hindi siya naging isang bayani ng mga kwento ng aswang, kundi isang simbolo ng kung paano dapat tanggapin at harapin ang mga takot at misteryo ng buhay upang magtagumpay. Ang kwento ni Juan ay nanatiling buhay sa komunidad. Ang kanyang mga aral ay ipinasa sa bawat henerasyon. Ang bawat kabataan na lumalaki sa bayan ay tinuturuan ng mga kwento ni Juan, at sa bawat kwento, natutunan nila ang kahalagahan ng tapang, pagmamahal sa bayan, at ang tunay na kayamanan ng buhay. Ang kwento ng aswang ay hindi natapos sa kwento ni Juan. Sa halip, ito ay naging isang bahagi ng mas malalim na kasaysayan ng bayan, kung saan ang mga aswang ay hindi na mga nilalang na nagdudulot ng takot, kundi mga simbolo ng mga aral na itinago ng mga ninuno. Ang mga kwento ng aswang ay nagsilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon, upang matutunan ang kahalagahan ng pag-unawa sa ating mga takot, at ang tunay na yaman na hindi nasusukat ng materyal na bagay. At sa bawat henerasyon, ang kwento ni Juan at ang mga aswang ay magsisilbing paalala na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, isang paglalakbay na hindi natatapos sa paghahanap ng yaman,
kundi sa pagkatuto, pagbabago, at pagmamahal sa isa't isa.